Sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso, tututukan daw ng Kamara ang pag-aproba sa proposed 2025 national budget. Sa Senado naman, hindi pa rin prioridad ang charter change, divorce at death penalty. May unang balita si Mav Gonzalez. Present ang 23 senador sa unang sesyon ng Senado. Wala na si dating senador at ngayong Education Secretary Sonny Angara. Dumalo rin ang ilang dating senador at diplomatic corps. Sa opening prayer, tila may patutsada si Senador Amy Marcos. Patatagin ang inyong Senado at ang buong kapulungan ng aming bansa. Pangalagaan ng Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Pagtagumpayin ang mabubuting hangarin ng aking kapatid, ang Pangulong Bongbong Marcos, na mangibabaw sa mga mapangsariling nakapaligid sa kanya. Sa kanyang unang opening speech bilang Senate President, sinabi ni Senador Chis Escudero, quality at hindi quantity ng maipapasang batas ang mahalaga sa Senado. Sabi pa niya, hindi prioridad ng Senado ang charter change, maging ang divorce at death penalty bills. Wala ito sa listahan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ibig sabihin, hindi rin ito prioridad ng ehekutibo. Pending bills on charter change will be placed in the back burner and will follow the ordinary and regular process of legislation, if at all. Instead, bills which can affect the same result, but without the needless political noise and bickering, will be prioritized. This will allow us to focus our energy on measures which the people truly need. Uinahin ng Senado ang mga panukalang batas na prioridad din ng Kamara para masigurong uusad ito agad, gaya ng may kinalaman sa West Philippine Sea. Pagkakaisa at pagtatatag ng malakas na bansa ang naging sentro ng mensahe ni Speaker Martin Romualdez sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara. Nangako tayong lahat na magtatrabaho ng tapat. Nakasundo na isang tabi ang politika. Gagawin ang lahat para iangat ang kabuhayan at ang kabuhayan ng ating mamamayan. We at the House of Representatives stand united with the President in his desire to advance the legislative initiatives that will shape the nation's path forward. This is a time for unity, and we fully support the President. Magiging prioridad ng Kamara ang pagpasa sa panukalang 6.352 trillion peso 2025 national budget at ang natitirang LEDAC bills na hindi pa naipapasa ng Kamara. Ang amendment sa Foreign Investors Long-Term Lease Act, amendment sa Agrarian Reform Law at amendment sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Hindi naman nabanggit ng Speaker ang tungkol sa charter change sa kanyang talumpati.